Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:10 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayang nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, ini ang Headliners Boss. Adlaw kita subong sang Martes, Setyembre 23, 2025. Halo sa inyo regular nga anchorman, Paul Tarosa. Ako naman si Marian Grace Ereniana, kagkaron sa aton mga headline. Mga gimbaha nga barangay sa syudad sang Iloilo bangod sang pag-ulan yara na sa walo suno sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Face-to-face classes sa munisipalidad sang Pavia kag Leon, Iloilo nagapabilin nga suspendido sa buong Martes. Klase sa hapon sa Oton National High School suspendido. Kalsada sa San Remeo Antique nag-usmod. 18 National Corn Congress ginhiwat sa Iloilo City. Programa sang gobyerno kag pagpanghangkat sa mga mangunguma, sentro sang pagtililipon. Vet Alert System ginlunsar sang Office of the City Veterinarian agud maghatag proteksyon sa kasapatan kag komunidad. Mas masana nga lapas football field la uman sa maabot nga bulan sang Oktubre. Kag Bangko Sentral ng Pilipinas ginpadunggan ang stakeholders sa Visaya sa ginhiwat nga 2025 Outstanding BSP Stakeholders. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:13 sa hapon. Kag sa ato na nga detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga gimbaha nga barangay sa syudad sang Iloilo bangon sa pag-ulan, yara sa walo suno sa CDRRMO. Ang detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa walo ka mga barangay sa Iloilo City ang napektuhan sa pagbaha bangod sa mabaskog nga pagtupa sang ulan. Sa walo ka mga barangay, 3 ang nagikan sa distrito sa Mandurriao, 2 sa Haro, 3 sa Arevalo, suno sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Lakip sa mga ginbaha mo ang barangay Uñate de Leon, Kalahunan, Zone 1, Zone 2, Suok, Zone 4, Kalayaan, Zone 5, Zone 6, kag Zone 7, Hibawan Sur, Zone 5. Sa distrito naman sang Haro mo ang barangay Kamalig, kag Balantang, samtang sa Arevalo District ang barangay Mohon, Zone 1, Suok Project 6, kag Santo Domingo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Face-to-face classes sa Pavia kag Leon, Iloilo nagapabili nga suspendido subong nga Setyembre 23. Klase sa hapon sa Oton National High School gin suspended. Yari ang report.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Suspendido ang face-to-face classes sa munisipalidad sa Pavia, Cagayan, Iloilo sa Martes, Setyembre 23 bangod sa Southwest Monsoon naging pabaskog sang bagyo. Suspendido ang in-person classes sa daycare to senior high school sa pampubliko o kung pribado man nga buluthuan sa Pavia. Suspendido man ang klase sa Leon, Iloilo sa tanan nga level sa pampubliko o kung pribado nga mga buluthuan. Bagon nga wala sa in-person classes, nag-shift sa modular o kung online learning ang mga estudyante. Samtang nag-anunsyo ang Otoy National High School nga suspendido ang klase hapon sa Setyembre 23 bangon sa pagtaas ang tubig sa suba kag water overflow sa pila ka lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nag-collapse ang bahay sang kalsada sa Barangay Sinundulan sa Barangay San Remeo sa probinsya sang Antique. Sunod sa San Remeo MDRRMO, delikado sa karon ng kalsada sa mga motorista. Abiso sang opisina, ligawan anay ang nasabit nga ruta, tubtol sa madason nga abiso. Ginhiyo naman sang MDRRMO ang publiko, ilabi na ang mga residente sa lugar, nga gilayon nga i-report sa ila opisina o kung sa barangay, pananglit kami makita nga duga nga crack o kung pag-usmod sa dalan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtipon sa Iloilo Convention Center ang masobra 5 kagatos nga stakeholder sa industriya sang mais sa Visayas para sa ika-18 nga National Corn Congress. Ang aktibidad ang magalawig tubtob Setyembre 25, nagatuyo nga mahatagan ang mga mangunguma sa labing ulihi nga mga update angon sa industriya, particular sa corn production performance. Katuyuan man sini nga kinalahon ang importante nga papel sa Philippine Maize Federation Incorporated kag sa Department of Agriculture o DA sa pagsuporta sa mga mangunguma pinaagi sa moderno nga teknolohiya, mas gipabaskog nga koneksyon sa merkado kag ang nanuhay-tuhay nga sustainable program. Pinaagi sa Corn Congress, ginalauman man nga maistoryahan ang nagapanguna nga mga pagpanghangkad sa industriya, kaangay sang pagpameste, climate change kag post-harvest losses. Nagalaom ang DA nga ang Congress magaresulta sa mas mapag-on nga relasyon sa tunga sa mga mangunguma, gobyerno kag pribado nga sektor. Ang mais nagaserbe nga importante nga papel hindi lang sa pagkonsumo sang kada pamilya, kundi pati man sa livestock sector. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nangin madinalagon ang bago lang natapos ng Artesanías di Iloilo 2025 sa Department of Trade and Industry o kon DTI Iloilo. Ang aktibidad ang ginhiwat sa Robinson's Place Iloilo nakatipon sang 5.4 milyones pesos, mas mataas sa 3 milyones pesos ang target nga malabot sang ahensya. Suno kay Maria Dorothea Chavez OIC DTI Iloilo, ang kadalagaan maangot sa kooperasyon kag pagpaniwa sang isa kagatos nga micro, small and medium enterprises nga nagpasakop sa aktibidad. Gimpabugal man ni Chavez nga ang tanan nga MSMEs lunsay nagpasundayag sang mas gimpatahumpa nga produkto kag nagtanyag sang digital payment subong nga tuig. Sa pagtakop sang Artesanías di Iloilo, ginpanugyan ni Chavez ang padayon nga suporta sang publiko sa mga lokal nga produkto. Ang pila ka produkto sang Artesanías di Iloilo mahimo gihapon mabakal sa balay Iloilo nga nahamtang sa Festive Mall kag sa mga one town, one product o kon auto hubs sa kada banwa. Ginpasalamatan man sa DTI Iloilo ang ilang mga partner nga mga organisasyon nga nagbulig para nga mangin madinalagon ang tuigan nga aktibidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Vet Alert System ginunsar sang Office of the City Veterinarian agud maghatag proteksyon sa kasapatan kag komunidad. Ang detalye sa balita sa report ni Janal Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlansar sa Office of the City Veterinarian ng Veterinary Emergency and Tracking Alert System o Vet Alert sa giniwat nga programa sa Iloilo City Hall Penthouse. Ginpangunahan ni City Councilor Johnny Yang nga nagtiklawas kay Mayor Risa Treñas ang launching kaupod ng ICVO kag pila ka mga opisyal sa barangay nga nagtambong sa kahiwatan. Ginpakigbayan ni Dr. Josep Lial, Veterinarian Force ang Office of the City Veterinarian pagi sa Vet Alert, mapasanyod ang grassroots disease monitoring system na igapatuman sa mga barangay. Isa sa tinutuyo sini mong pagpatigayan sa training sa mga community-based responders na mga nagamonitor na magahimo sang reporting na tukoy sa mga suspected animal diseases, lakip ang programa sa immunization kag madamo pa. Ang Vet Alert ang isa sa mga flagship initiative sa Office of the City Veterinarian kasubong sa Iloilo City Pets o kung Protect, Educate, Trap, and Sterilize
Kabahin sang pagsaulog sang World Rabies Day sa maabot nga Setyembre 28. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas masana Galapas Plaza Football Field ang lauman sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo sa maabot nga bulan sa Oktubre. Ini kasunod sa natalana nga pagbukas ng Lapas Football Ground Lighting Project nga proyekto sa Panay Energy Development Corporation, Juan Meralco Foundation, kabuylog ang Iloilo City Government. Sunog kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas kasubong sa pagpatahom sa mga plaza sa syudad, ang pagpasanag sa Lapas Plaza Football Field ang dako nga bulig agud masuportahan ang redevelopment sa plaza lakip man ang sports activities kag ang sports tourism. Ang Lapas Football Field ang isa sa mga venues ang dalagko nga sports events sa syudad kag paagi sa proyekto mas mangin matalunsay ang paghampang kag pag-ensayo sa mga atleta sa area bisan pa sa kagab-ihon. Sa karon nga na sa 75% ang completion rate sa proyekto kag natala na iga-turnover sa syudad sa Setyembre 30. Yara sa 40 ka imported football lights ang na-install sa plaza nga nasato sa international standards sa ginalauman nga makahatag sang dugang nga kasanag sa football field sa tion nga ini ang mahuman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duha ka Sustainable Livelihood Program Association sa syudad sang Iloilo nagbaton sang livelihood assistance gikan sa DSWD6. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagbaton sang livelihood assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development ang duha ka Sustainable Livelihood Program o kon SLP Association sa Iloilo City. Nagbaton sang 480,000 pesos ang San Juan 23 SLPs Association samtang 500,000 naman ang ginbaton sang South Fundidor SLP Association para sa pagsugod sa commodity store kag rice retailing livelihood projects. Ginpangunahan ni SLP Iloilo City kag Gimaras Team Leader Maria Gracia Trabado ang pag-turnover kaupod sa Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu kag personnel gikan sa City Social Welfare and Development Office. Para sa Bagong Pilipinas, Manan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, las 4:22 sa hapon. Dugang paging mga balita, bantayan sa pagbalik sa programa Headliners Boss. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith. Actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilanawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, las 4:24 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagkapamati ka mo sa programa Headliners Boss. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pag sa dugang paginaton ka mga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Government nag-turnover sang 2.5 million pesos para sa school-based water system project sa Barotac Viejo. Yari ang report.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-turnover ang 2.5 milyones pesos na cheque ang Iloilo Provincial Government para sa konstruksyon sa water system sa San Juan Elementary School sa Barotac Viejo. Mismo si Iloilo Governor Arthur Davasor Jr. ang nag-turnover sang cheque kay Barotac Viejo Vice Mayor Vivian Buenavista, kaupit si San Juan Elementary School Principal Elaine Gayo. Ang water system project ang kabahay sa commitment sa provincial government agad mapasiguro nga ang kada estudyante ang may access sa limpyong nga tubig. Nagpahayag mga si Vice Mayor Buenavista sa pagpasalamat kay Governor Davasor sa bago nga garbage compactor na ginpondohan sa gobyerno probinsyal nga nakabulig sa solid waste management program sa munisipalidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aramiata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 3 growing activities sa Barangay Daha Maasin, Iloilo sa Setyembre 27, kanselado. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kanselado ang hiwaton tani at 3 growing activities sa Maasin Watershed Forest Reserve sa Barangay Daha Maasin, Iloilo sa Setyembre 27. Sa anunsyo sa Iloilo Provincial Government, postponed ang aktibidad bangon sa ginaantisipar nga hindi manami nga tiempo. Ang 3 growing activity ang kabayan sa 25th Fiesta sa Kakawuyan, paghanduraw kag pagpasanyog. Payag sa Provincial Government nga mapagwa sa bago nga schedule para sa kahiwatan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 43 ka benepisyaryo sang Cash for Work program for SUCs nagbaton sang sweldo. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa ilang sweldo ang 43 ka benepisyaryo gikan sa Iloilo sang Cash for Work program for state universities and colleges sa idalom sa kalahisid sa Department of Social Welfare and Development. Ang mga benepisyaryo sa programa ang graduates ng Iloilo City Community College. Nag-release sa kabugusan ng 132,101 pesos ang ahensya para sa pag-ubas ang benepisyaryo hanggang September 1 to 15. Ang payout ang ginpangunahan ni OIC Regional Director sang DSWD6 Joselito Estenber, kaupod sa Dr. Arnold Durago, OIC College Administrator o President sang Iloilo City Community College, Lenafet Tebe, Project Development Officer 3 sang Kalahis Seeds National Program Management Office, kag Mary Joy Acana, Regional Project Coordinator sang Kalahis Seeds. Ang aktibidad ang kabahin sa culminating activity nga may tema nga Developing Skills Building Dreams. Ang Cash for Work Initiative nagahatag sa financial assistance kag work experience sa mga estudyante o graduates. Gin-deploy ang mga benepisyaryo sa nangytuhay nga opisina kapareho sa DSWD, Iloilo City Government kag Office of Civil Defense. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. impadunggan sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang stakeholders sa Visayas sa ginhiwat nga 2025 Outstanding BSP Stakeholders Appreciation Ceremony Visayas sa Martes, Setyembre 23 sa Iloilo Grand Ballroom Courtyard by Marriott, Iloilo City. Naghatag sa iyapang bukas nga mensahe sa Deputy Governor Bernadette Romulo Puyat, Chairperson Committee on Outstanding BSP Stakeholders. Ang mga awardees sa 2025 Outstanding BSP Stakeholders amo ang Cardbank Incorporated Rojas Branch, Land Bank of the Philippines Dumaguete, Land Bank of the Philippines Tacloban Branch, Lakipman ang Cash Operations Unit, Land Bank of the Philippines Iloilo, Metropolitan Bank and Trust Company Cebu Fuentes Osmeña Center, Metropolitan Bank and Trust Company Rojas Branch, City Government of Dalisay City Negros Occidental, Lakipman ang Cebu Bankers Club, Tacloban Bankers Association Incorporated kag ang Perpetual Health Community Cooperative. Si BSP Monetary Board Member Benjamin Jokno ang nanging dinapit nga manughambal sa seremonya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, las 4:29 sa hapon. Amuyado ang mga balita nga natipon kag ginbantayan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Para sa Headliners Boss, adlaw kita subong sang Martes, Setyembre 23 to 2025.
Sa ngalan sang amon katuwang technical sa studio, Engineer Roy Luica Ipang, kag sa amon transmitter Sir Vermore Aventura, para sa Bagong Pilipinas, akong inyong tagbalita, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakauling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page.